Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, Thursday, August 28, 2025. Posibleng maging bagyo na anumang oras ang low pressure sa kanlurang bahagi ng bansa na binabantayan natin. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito at meron din tayong update kung meron bang mabubuong sama ng panahon sa mga susunod na araw at linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa Pag-asa, ang low pressure area ay namataan sa layong 435 kilometers sa kanluran ng Sangley Point, Cavite City. Bukod dito, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa forecast weather conditions sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, magiging maulap ang kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ng low pressure area. Posibleng magdulot ito ng flash floods at landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Quezon, magiging maulap din ang kalangitan na may scattered rains and thunderstorm dulot ng southwest monsoon. At posibleng magdulot din ng flash flood at landslide. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dulot ng trough ng low pressure area. Posibleng magdulot ito ng flash floods o landslide kung sakaling may malalakas na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din with isolated rain showers or thunderstorm ang mararanasan dulot ng southwest monsoon at may banta pa rin ng flash floods o landslide kapag umabot sa severe thunderstorm ang kondisyon. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions, sa western section ng Southern Luzon at Visayas, moderate to strong ang hangin mula southwest hanggang south at moderate to rough ang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na 1.5 hanggang 3.1 meters. Sa extreme northern Luzon, moderate ang hangin mula east at moderate ang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na 1.2 hanggang 2.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula southwest hanggang southeast at slight to moderate naman ang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Narito naman ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahang mararanasan ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Bukas, 50 hanggang 100 millimeters din ang posibleng maranasan sa Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Mahalagang tandaan na ang rainfall na ito ay maaaring mas mataas pa lalo na sa mga bulubunduking lugar at elevated areas at maaaring lumala pa ang epekto dahil sa mga naunang malalakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat potential update na inilabas ng Pag-asa kahapon para sa week 1 mula August 27 hanggang September 2, sinasabi sa forecast ang posibilidad na may dalawang TCLB o tropical cyclone like vortex na lilitaw sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV-1 ay inaasahang lilitaw sa TICAD region na may mababang tsansa ng tropical cyclone formation at posibleng pumasok sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility. Bukod pa dito, inaasahan din na lilitaw ang TCLV-2 sa West Philippine Sea na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development sa week 1. Para naman sa week 2 mula September 3 hanggang September 9, 2025, ipinapakita sa forecast na ang TCLV-2 na merong low to moderate likelihood ng tropical cyclone development ay posibleng lumabas ng PAR at tutungo sa Hainan, Vietnam area. Bukod pa rito, isa pang TCLV ang posibleng mabuo sa northern part ng Philippine Sea na may mababang tsansa na maging tropical cyclone at inaasahang kikilos patungong Taiwan sa week 2. Kung titingnan ang kabuuang sitwasyon, makikita na ang low pressure area na nasa kanluran ng Cavite ay may malaking epekto sa trough at nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. At inaasahan na ito ay kikilos papalayo sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy na makinig sa mga weather advisories at manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at laging tandaan na mag-ingat at maging handa sa anumang posibleng epekto ng masamang panahon.